ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 6 anyos nga batang babae naluwas sa hostage-taking incident sa Marawi City. Sospek nga napusilan sa miresponding kapulisan, patay. Police Regional Office 11 nagpahigayon na og backtracking sa mag-amahang sospek sa Bondi Beach mass shooting nga nag-check-in sa usa ka hotel sa Davao City. Mga pasaherong biyaheng probinsya nag-abot-abot na sa Davao City Overland Transport Terminal. Sitwasyon sa terminal atong siron live. Kapin 5,000 ka tao nakadawat og pinaskuhan sa usa ka magbanay sa General Santos City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Tulo ka adlaw una ang Pasko, padayon ang pag-abot sa Davao City Overland Transport Terminal sa mga pasaherong biyaheng probinsya aron dito sa Ulugon ang Kapaskuhan. Atong sayron ang sitwasyon karon sa mong bus terminal sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sumala sa Dikot Management kasi pa nitong Biyernes pa lang gidagsa na mga pasaherong biyaheng probinsya aron nga didto magsaulog sa Kapaskuhan ug ipaabot ka sa mga mosunod nga adlaw samtang nagkadulang Pasko, mas daghan sab ang mga pasaherong manukad dinhi sa Dikot. Usa-usa ginasulod sa baggage scanner ang mga dalang bagahe sa mga pasaherong pasulod sa Davao City Overland Transport Terminal. Kini aron masiguro nga walay mga ginabawal nga butang ang ibiyahe. Aron malikayan ang taas nga linya sa passenger entrance, giablihan na sa Dikot Management ang ilang employees entrance gate alang sa mga pasaherong dunay dala nga mga gagmay nga butang lang aron didto pahigayon og mano-mano nga inspeksyon. Ang pasaherong si Cheryl Munday, kauban ang pamilya, nagpaabot pa og bus nga padulong og Baganga, Davao Oriental. Sang litula sila nakaapa sa first trip. Gani pa mi, alas 5 pa mi diri. Wala pa. Kapoy kaayo akong kauban ng tigulang. Pero sa wala na maabot ang bus. Karon daw 9. Sumala sa Dikot Management, niadtong Biyernes pa lang hangtod weekend, nagsugod na og dagsa ang mga mibiyahe. Na ay time nga grabe kadaghan sa mga pasahero then murag maharahunong na food, so mao na nga ginapaabrihan na lang gyud nato ang atong employees gate para dili matanggong ang mga commuters nato. Sumala sa LTFRB 11 na anay bus company sa gihatagan og special permit aron masigurong dunay igong kasakyan nga bus ang mga pasahero karong Pasko ug bag-ong tuig. Panawagan sa Dikot Management sa mga pasahero nga likayan na ang pagdala og mga dagkong kagamitan ug sutaon ang oras sa biyahe sa bus sa inyong destinasyon. Sara, base sa monitoring sa Dikot Management doon mga oras na nagsagay ng mga pasahero, apan doon sa mga oras nga mingaw-mingaw, sama na lang ni ini ating katindugan karon kung asa doon ta sa kining garahe no, sa mga bus paingon sa overview, kung asa mga pasahero padulong sab o Bukidnon o Cagayan de Oro City. Sa karon no, mingaw-mingaw pa ang mga pasahero, apang gilauman niya unya, taod-taod budag sa nasab ang mga pasahero. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka 6 anyos nga batang babae ang naluwas human kini gi-hostage sa usa ka lalaking sospek sa Marawi City. Sospek napatay sa miresponding pulis human kini nagmagahi ug nagkaagresibo atol sa negosasyon. Ani ang dugang detalye. Hilabihan ang paghilak niining usa ka 6 anyos nga batang babae samtang gina-hostage kini sa usa ka lalaki na adunay bit-bit nga kutsilyo sa barangay Sabala, Manao sa Marawi City. Pasado alas 7 sa buntag adlawng Domingo, gisuwayan pa kini pagpakalma sa mga residente sa lugar apan wala kini naminaw. Allegedly, tumatakbo ito dito sa Ground Zero. So, pinasok niya yung bahay ng victim ng taga Sabala, Manao proper natin sa Lanao, sa Marawi City, no? Pero pagpasok niya, kinuha niya at nilagyan niya ng knife. Kung makita mo yung knife, parang chopping knife, di ba? Wala na makita pa sa video. Apan usa ka off-duty police
nga naga-jogging sa lugar. Ang unang nakaresponde sa lugar, gikuha niini ang iyang service firearm ug gisuwayan pa pag-negotiate ang suspect nga mo-surrender. Apan nagmagahi ug agresibo na ang suspect. Nung mapansin ng tao natin na may dugo na, kasi sabi sa akin kanina, na-interview ko siya, yung police na sabi niya, pinapasok ko niya, na nakaano yung kamay, pinipigilan ng isang kamay niya yung pinaka-blade ng ng hawak ng suspect natin. Tapos meron ang nakitang dugo sa bata. So prompting him to fire, natamaan niya yung suspect at na-release yung bata. Daling gidala sa ospital ang 6 anyos nga bata kinsa nakaangkon og samad sa iyang aping ug abaga. Gumikan sa kutsilyo nga dala sa suspect. Dead on the spot sabang suspect. Humana po sila sa mga responding police. Padayon pa nga ginaila sa PNP ang suspect. Panawagan nila sa mga nawadan og kabanay sa kasikbit nga lugar nga magipag-alayon sa Marawi City PNP alang sa pag-ila sa maong suspect. Yung hindi siya kilala may mga na hindi siya nakikita doon at hindi siya taga-roon. So yun yung until now, sabi ko sa Marawi City Police, magtanong na sila kasi maraming construction dyan sa Ground Zero. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpadayon ng backtracking operation sa Police Regional Office 11 kalabot sa pagpundo sa mag-amahang sospek sa mass shooting sa Australia at sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Daghang pangutana paghihapon ang wa matubag sa karon kalabot sa pagtiner sa Davao City sa mag-amahang sospek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Pipila na diha mawang nganong Davao City ang gipunduhan sa mag-amahan ug unsay tuyo sa duha sa dakbayan. Labing importanteng masayran gumikan seguridad ug kaluwasan ang ginahisgutan. Ilabi na nga ang duha na link batud pa sa Islamic State butang nga ginaberipika pa. Ang Australian Police gikonsidera ang pagpangatake sa mga suspect nga usa ka terrorist incident. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga kapin bulan nagpundo sa syudad ang mag-amahang suspect kinsa pulos nga nag-check-in sa usa ka hotel sa Dalampicon. Pipila ka metros ra ang gilayon sa Davao City Hall o sa compound sa Davao City Police Office. Apan ang awtoridad wala pa'y tubag nga mahatag sa karon. Gumikan parayon pa ang ilahang pagsuta aron mahatagan kini og katin-awan. PRO 11 immediately conducted backtracking operations to establish their movements during their stay. This included the review of CCTV footages, hotel records, travel data, and other available intelligence information. Wala na ginusara ang kapulisan ini. Gumikan, hugot ang ilahang koordinasyon sa kasundaluhan, National Bureau of Investigation, intelligence units ug lain pang hingtungdang ahensya. PRO 11 also examined any activities they may have conducted during their stay, including identifying the individuals they interacted with and assessing possible links or support networks. Investigation and interagency coordination remain ongoing to ensure that all relevant information is thoroughly assessed and acted upon. Hinuon gisiguro sa otoridad nga luwas ang Davao Region ug wala kini direktang hulga sa seguridad. John D. Esteban, 1 Mindanao. Hugot nga pahimangno sa mga otoridad nga dili maligo sa dagat labi na kung nakainom. Kinihuman patay na dihang napalgan ang usa ka lalaki sa Digos City human giingong nalumos. Inay maglipay-lipay kauban ang pamilya atol sa ilang Christmas party. Nagsubo karon ang nahibiling pamilya tungod sa kamatayon sa usa ka 26 anyos nga lalaki. Sa investigasyon sa Digos City Police, ulahi kining nakita niadtong Domingo sa tungang gabi nga naligo sa dagat sa barangay Dawis sa Digos City. Gituuhang nakainom ang lalaki ug wala na makita pa sa iyang kabanay. Gilayong naglusad og search and rescue operation ang otoridad. Alas 10 sa buntag na nga nakita ang naglutaw nga lawas sa lalaki duol lang sab sa lugar. Gi-revive pa kini sa mga otoridad apan wala nay kinabuhi. Giuli na sa North Cotabato ang patayng lawas ni ini. Ginasulayan pang makuha og pahayag ang pamilya sa maong lalaki.
Gitayog og magnitude 5.8 nga linog ang hinatuan Surigao del Sur kaganinang kadlawon. Natala sa PHIVOLTS ang pagtayog kaganinang 1:53 AM kung asa ang epicenter niini anaa sa northeast sa hinatuan Surigao del Sur. Tectonic ang origin niini. Nabati ang intensity 3 sa hinatuan ug Bislig City sa Surigao del Sur, samtang intensity 1 sa San Francisco, Southern Leyte. Hinuon walay natala nga danyos tungod sa maong linog, apan matud sa PHIVOLTS, gipaabot ang aftershocks. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Balor 7.4 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan sa Pro-10 sa managlahing operasyon sa Cagayan de Oro City ug Iligan City. 5 ka mga sospetsado dakpan, lakip usa ka job order employee sa DepEd Iligan City. Ano ang dugang detalye? Dakpan atol sa buy-bust operation ang usa ka babaeng high-value target nga si alias Madam. Human kini napalitan og usa ka kilo sa gituuhang shabu nga mobalor sa 6.8 million pesos sa barangay Kamumanan sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado, lakip nga nasikop sa kapulisan ang bayaw sa sospek nga si alias Zal. Sumala sa investigasyon sa PNP nga mga dinakpan usa sa mga dagkong supplier og shabu sa area sa Libo na Bukidnon. Aduna po siya mga ginapang maligayaan nga ga-retail. Aduna kini siya live-in partner. Before nga na aresto na po no, sa ato ang kapulisan through a drug operation po. Diin kini siya mao'y nag-continue sa maong illegal nga binuhatan sa iyahang live-in partner. Samtang sa susamang adlaw, sikop sab sa kapulisan kining magig-agaw nga sila alias Rolly, 30 anyos ug alias Berto nga 18 anyos sa barangay Nazaret sa Cagayan de Oro City. Napalitan ang mga sospek og usa ka sachet sa gituuhang shabu. Apan diyang gihiling ang mga sospek, nakuhaan pa kini og laing mga sachet sa gituuhang droga nga mukabat sa 25 grams na dunay street value nga 170,000 pesos. Yes, based on our information no, kini siya gapamaligya sa ilahang mga silingan sa maong area. Samtang sa Iligan City, dakpan sab ang usa ka job order employee sa Department of Education Iligan. Human kini nakuhaan sa iyang posisyon og illegal nga droga atol sa gipahigayon nga search warrant operation sa Iligan Police sa barangay Bagong Silang. Ang suspect giilang si alias Jeloy, 31 anyos. Nakuha gikan sa suspect ang dili moubos sa 60 gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 408,000 pesos. Sa karon balhog na sa prisuhan ang 5 ka mga suspect ug magatubang og patong-patong nga kaso. Wala pa sila pahayag. Kini sila mga dagkong supplier ga supply sa mga illegal drugs, mga ga retail no. Sa magatubang kani sila sa kaso nga violation sa Section 5 kining pagpamaligya, Section 11 kining posisyon sa illegal drugs nga under no sa RA 9165. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya'y personal relationship kang Ramil Madriaga kinsa naunang nag-claim nga aid matud pa siya sa bise ug aligasyong mao'y ginasugo sa pag-deliver og kwarta sa nagkadeang personalidad. Sa gipagulang pahayag ni VP Sara, gawas sa wala siya'y personal relationship kang Madriaga, wala sab matud pa siya sukad mihatag og bisan unsang instructions. Wala sab sukad gibisita sa bise si Madriaga sulod sa prisuhan ug wala sab kini niya nakahinabi. Ang mga hulagway nga gisumite matud pa ni Madriaga, unrelated images nga gi-capture atol sa mga pampublikong aktibidad kung asa present si VP Sara. Ang mga hulagway wala matud pa nagasuporta sa mga aligasyon bato kaniya. Wala matud pa'y proof, dokumento ug corroboration si Madriaga. Mga akusasyon lamang kini. Dugang sa bise nga si Madriaga kinsa kasamtangang nag-atubang og mga kasong kriminal ug dunay criminal record kaniadto.
daw naglihok tungod desperado nga makagawas gikan sa pagkapriso. Nagpakuyanap matud pa si Madriaga og bakak nga mga pahayag ngadto sa government authorities. Isip kabahin sa hiniusang paningkamot sa pagbabag ug pagdaot sa posibleng kandidatura ni VP Sara pagka-presidente. Good news alang sa mga motorista karong hapit na ang Pasko kay moabot sa 10 piso kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sa lana sugod ugma Disyembre 23. Mukunhod ang presyo sa gasolina og 80 centavos kada litro. Samtang moubos og piso og 30 centavos ang kada litro sa diesel ug piso og 60 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini na ang ikaduhang sagunsong semanang pag-ubos sa presyo sa diesel ug kerosene, samtang kahinumdumang misaka ang presyo sa gasolina sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy ang pag-ubos sa presyo sa lana, epekto sa abundang supply ug hinay nga demand, luyo sa temporaryong pagsaka sa geopolitical risks. Darbo karon sa Pulumulok, South Cotabato ang mga batang football player sa Pulumulok, South Cotabato. Human nakuha ang Bronze ug Silver Award sa gipahigayong Season 3 sa International Football League Battle of Asia sa nasod Thailand. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakambyuan ang kahago o kakapoy sa mga batang football player gikan sa Pulumulok, South Cotabato. Human nakakuha og silver o bronze award sa tulo ka category sa Season 3 International Football League Battle of Asia sa Patana Sports Stadium sa Thailand ning Bag-ulang. Silver awardee sila under 11 o U11 alang sa mga nag-edad og 11. Samtang bronze awardee sa U12 kon under 12 nga edad o bronze sub alang sa U15 kon under 15 years old category. Saysay sa ilang coach nga si Hilmar Candido, dili sayon ang ilang nasinatian sa pagbiyahe padulong sa Thailand. Gani doon na pa'y mga bata nga nabiyaan sa eroplano kay kulang ang mga dokumento. Hinoon na dayon ang ilang pagbiyahe pinaagi sa tabang sab sa mga ginikanan ug sa lokal nga kagamhanan sa Pulumulok. Mga bata iyak na ma-demoralize na yun sila. So the parents, sa awa ng Diyos, mga parents natin, tinulungan talaga yung mga players natin na makahabol. Pag-abot nila sa Thailand, pildi man sa unang game, apan naniguro silang makabawi sa musunod nga mga dula. Ang 12 anyos nga si Kirby, naning kamo tungod sa suporta sa iyang mga ginikanan. In Thailand, it's more challenging there, which gives us more motivation to play properly because we think about the efforts that our parents made to give us the chance to play in Thailand. Apan alang sa 11 anyos nga si Ellie James, gi-enjoy daw niya ang dula. I just play for fun and I just do what I enjoy during the game. Nahimo sa motivation sa 13 anyos nga si Ska, nga gisaad kaniya sa iyang lolo. Masaya ako nung nakagol ako kasi 1 goal, 1K daw sabi ni lolo. Proud sab si Coach Hill sa nakabuot sa team. Tambag niya nga gawas sa sports, tarungon sab ang ilang pagtuon. Your goal is to finish your college. May makuha mong puhon o scholarship ninyo sa universities. Sumala sa Football Club o Pulumulok, mas maayog yun nga maingganyo ang kabataan sa sports. Masaya po kami pag may mga bata na mahilig maglaro ng football in behalf na kisa sa gadgets. Samtang kadaugan sab sa Football Club o Pulumulok ang tulo nila ka players nga sila si Kian Carl Purgatorio, Hans Escocia ug Rafa Cabalfin. Kinsa napili nga mag-represent sa Barca Academy Manila, Philippines human sila mapil sa Barca World Cup 2026 nga ipaygayon sa Barcelona, Spain sa March 28 taman April 2, 2026. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilauman nga walay pagdaot sa panahon sa adlaw sa Pasko sumala sa Pag-asa. Apan samtang bisan sa init nga panahon, posible gihapon ang mga pag-ulan sa daghang lugar sa nasod. Matod sa Pag-asa, walay nakit-ang mamugna nga bagyo sa adlaw sa Pasko. Apan makaapekto sa panahon sa nasod ang shear line ug amihan sa Luzon. Samtang easterlies ang magdala og mga pag-ulan sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon. Doon naghihapoy mga kusog nga pag-ulan nga posibleng magpabaha o magresulta sa landslide. Busa, kanunay gihapon mahimong alerto, mga kapuso.
on GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 74 anyos nga lalaking senior citizen ang patay human giingong napaakan og isdang needlefish o balo samtang naligo og dagat sa Misamis Oriental. Ani ang dugang detalye. Patay ang usa ka 74 anyos nga lalaking senior citizen nga residente sa Marawi City human kini giatake sa usa ka matang sa isda nga needlefish umas na ilang balo samtang naligo kini sa usa ka pribadong resort sa Naawan, Misamis Oriental niadtong adlawng Sabado. Sumala sa PNP Naawan nga alas 3 sa hapon niadtong December 13 dihang na-report kanila ug nagpatabang tungod adunay nalumos sa maong dagat. Apan dihang nadala kini sa ospital, nakita matud pa ang usa ka samad sa iyang tuo nga abaga nga daw natusukan. Gituuhang giatake ang maong biktima og needlefish o balo samtang nagtampisaw kini sa dagat. Ang isisin sa katong niyos ang balatun kay nakita ko dito sa after sa during the incident or thereafter na ay kita lagi itong needlefish mo moragi na lang yan apoy tamad nga murag sinuso pa o pinaakan diri sa yang right side sa yang bukto. Sa opisyal nga pamahayag sa pamunuan sa beach resort, nagpaabot sila og pahasubo sa banay sa biktima. Nangayo sab sila og dispensa tungod ang maong hitabo. Usa matud pa ka acts of God nga gikalambigitan sa marine wild animal. Hinuon, anda man sila makikoordinar sa kapulisan ug kabanay sa biktima alang sa himuon nga investigasyon. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa pamilya sa namatay nga biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mukabat sa 5,000 katao ang nakadawat og pinaskuhan ato sa gift-giving activity sa usa ka pamilya sa General Santos City. Nasayran nga panata na kini sa maong pamilya matag Pasko. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Taas nga pila, nagdasog og wala igsapayan ang kainit sa adlaw. Mao kini ang sitwasyon sa daplin sa dalang sa P. Acharon Boulevard, Barangay South, General Santos City niadtong Lunes sa buntag. Makita ang katambis sa ilang pahiyom nga pamatuod nga malipayon sila sa ilang kahimtang. Tungod sa unahan, madawat nila ang panalangin sama sa noodles, gatas, dilata ug uban pa. Lakip na ang bugas gikan sa pamilyang Manilay na matag tuig, nagapaygayon sila of gift giving sa mga residente sa General Santos City. Si Pasita Belmonte, 79 anyos, kadlawon pa lang, nakapila na alang sa gift giving sa maong lugar. Ingon na daw mga panalangin. O wala nga ni ko dire. Salamat sa Ginoo nga naay mga panalangin. Dili lamang grocery ang gipanghatag, ana usab mga tsinelas. Gani usa si Hadi Aura Basara, 78 anyos, ang nakabenepisyo kung asa sa daplin sa dalan na natulog aron makauna pagpangayo og pinaskuhan. Gabi pa kami, nagtulog na kami doon. Magpasalamat lang kami, binigyan kami ng ayuda. Salamat po sa inyo lahat, sa inyong tulong sa amin. Sumala sa pamilyang Manilay, giadtuan usab nila ang hilit nga lugar sa Jensan labi na ang nakapuyo sa bukid aron personal nga ipaabot ang mga grocery packs ug bugas. Matud pa nga panata na nila kini matag Pasko. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, tulo ka adlaw na lang, Pasko na! Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.